Kabanata 481. Panunood ng magandang shower. Ang saloobin ni Eric ay determinado at malamig, na walang puwang para sa pagmamaniobra. Ibang-iba ito sa naisip ni Ivy Harrison. Si Ivy Harrison ay lubos na nabigla. Natarante siya, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa nakakaawang luha. Unti-unting namumula ang mga mata niya habang nanginginig, nakatingin kay Eric na parang may iyak na. Mr. Ferguson, bakit? Sabi ng lahat, bagay daw tayo. Si Ivy Harrison ay ang bunsong anak na babae ng chairman ng Harrison Corporation. Sa pagkakakilanlang ito, ang distansya sa pagitan ni Eric at Ivy ay pinaikli. Bakit ayaw pa rin niyang tumingin sa akin? Bakit hindi niya ako hinanap para sa marriage alliance? Sa panahong ito, kitang-kita ni Ivy na hindi talaga interesado si Nicole kay Eric. Ganun pa man, bakit hindi nagkaroon ng pagkakataon si Ivy kay Eric? Siya ay tuliro at umaasa. Gayunpaman, hindi man lang siya sinulyapan ni Eric, hindi rin siya nag-abalang magpaliwanag sa kanya dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa isang hamak na tao. Kinuha ni Eric ang phone niya at tinawagan si Toto. Kumuha ka ng isang tao na lumapit at linisin ang silid. Ang boses niya ay may dalang lamig sa buto na nagpang-inag sa mga tao. Tumalikod na si Eric para umalis, pero bigla siyang huminto. Napatingin siya kay Nicole na nakatayo sa tapat ng pinto. Naging komplikado bigla ang kanyang emosyon. Medyo nagpanik pa siya dahil natatakot siya na baka may mali itong maintindihan. Mabilis na humakbang pasulong si Eric na may malungkot na mukha. Nicole, bakit ka nandito? Tumaas ang isang kilay ni Nicole at kinusat ang kanyang mga mata nang hindi itinatago ang kanyang emosyon. Siyempre nanonood ako ng magandang palabas. Inaasahan na niya na may mali sa simula pa lang. Mula nang aksidenteng natapon ang tasa ng kape kay Eric, napansin ni Nicole na may mali sa katulong na iyon na nag-abot sa kanya ng kape. Naisip ni Nicole, sino kaya ito? Isa ito sa mga staff na nagtrabaho para kay Tucker, tumulong sa J&L project na nasa parehong batch ni Ivy. Siguradong pamilyar na pamilyar siya kay Ivy. Kung hindi, bakit siya gagawa ng pagkakataon para pumunta si Ivy sa silid ng hindi inanyayahan? Kaya naman, sinadyang sumunod si Nicole para panoorin ang buong palabas, at walang nakapansin sa kanya. Ang palabas na ito ay higit na kapana-panabik kaysa sa pagganap ni Kay sa ibaba. Sa kasamaang palad, masyadong mababa pa rin ang level ni Ivy. Hindi dapat pinatawag ni Ivy ang mga reporter dito. Dapat ay tinawag niya ang kanilang mga magulang upang masaksihan ito. Tumayo si Eric sa pwesto. Malungkot at nasaktan ang kanyang mukha dahil ang kawalang interes ni Nicole ay parang pagpahid ng asin sa kanyang mga sugat. Mas gugustuhin niyang makitang magalit at pag-alitan si Nicole kaysa manatili sa kanyang negosyo. Maganda ba? Umakto si Eric na parang walang mali. Ang kanyang boses ay lubos na kalmado. Napaawang ang labi ni Nicole. Although medyo cheesy, nakakaaliw pa rin. Hindi masyadong matalino ang taktika ni Ivy na gumamit ng mga lumang pakulo, ngunit hinding-hindi mapapagod ang isang tao sa ganoong drama, lalo na't si Eric ang target. Nakita ni Nicole ang malamig na tingin ni Eric. Sayang nga lang at wala ng pagkakataon si Ivy dahil kinasusuklaman ni Eric ang mga taong nagpakanalaban sa kanya. Sinadya noon ni Nicole na tulungan si Ivy, ngunit nagplano pa si Ivy laban sa kanya, kaya hindi niya ito pinansin. Lumapit si Eric dala ang kanyang tungkod. Ang kanyang walang malasakit at kahanga-hangang ugali ay may isang layer ng ginaw. Nang makalapit siya ay naamoy ni Nicole ang mabangong amoy ng mint mula sa kanyang katawan. Bahagyang natigilan si Nicole at saglit na nawala sa pag-iisip. Itinaas niya ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang ngiti. Bumaba ang tingin ni Eric sa kanya. Bahagyang bamuka ang manipis niyang labi. Kung ikaw ang babaeng lead, mas nakakaaliw. Ang wakas ay hindi maiisip. Matagal na itong inaabangan ni Eric. Hindi iniwasan ni Nicole ang kanyang mata, ngunit hindi niya namamalayang napabuntong hininga siya saglit. Bigla siyang nagpakawala ng mahinang tawa. I can consider it if it was a different male lead. Naging malamig ang mga mata ni Eric habang nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap ang pakiramdam na may ibang nakatingin sa kanyang mga gamit ay lubhang hindi siya komportable. Humakbang siya nang hindi man lang pinansin ang pailay niyang binti at itinulak si Nicole sa pader. Pinisil niya ito para hindi makagalaw. Kabanata 482. Pinaputok. Lumalim ang tingin ni Eric.
Bakas ang gulat sa mga mata ni Nicole bago niya sinaman ng tingin si Eric na may halong inis. Walang kwenta silang dalawa. Sobrang lapit nila sa isa't isa, kaya ramdam na ramdam ni Nicole ang hininga ni Eric sa kanyang mukha. Sandaling bumilis ang tibok ng puso ni Nicole. Itinaas niya ang kanyang mga braso para itulak siya palayo, ngunit sa sumunod na segundo, hinawakan ni Eric ang kamay niya. Madilim at malalim ang tingin nito habang nakatingin sa kanya. Mababa at garalgal ang boses niya. Nicole, ano pa ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Ang kanyang pagmamakaawa at pagpapakita ng kahinaan ay parang gusto niyang putulin ang kanyang puso upang makita nito ang kanyang sinseridad. Itinagilid ni Nicole ang ulo para tingnan siya. Bahagyang nanginginig ang puso niya na parang nakuryente. Maya-maya, tumawa siya. Mr. Ferguson, wala kang kailangang gawin dahil hindi na ako lumilingon. Kasing lamig ng bato ang puso niya. Sa sandaling ito, isang hanay ng mabigat, hindi pamilyar na mga yapak ang nagmula sa gilid. Sino ang maaaring maging napaka-insensitive upang makagambala sa kanila sa oras na ito? Miss Stanton, malapit na ang curtain call. Shall I walk you back? Ito ay si Clayton Sloan. Ang mainit nitong boses ay tila sumagip sa kanyang puso na halos manginig sa lungkot at pighati ni Eric. Kalmadong itinulak ni Nicole si Eric. Malinaw at malamig ang titig niya. Oo, pakiusap, Mr. Sloan. Hindi niya pinansin ang tingin ni Eric at naglakad patungo kay Clayton, hinawakan ang braso nito habang papasok sila sa elevator. Ramdam ni Nicole ang malamig at matalim na tingin na patuloy na sumusunod sa kanila. Pakiramdam ni Eric ay malapit na siyang mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon, ngunit nakikita na lamang niya ang pag-alis nito. Palakas ng palakas ang pakiramdam na mawawala na talaga siya. Siya ay natakot, nag-aalala, at nataranta, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano. Matagal na nakakuyom ang kanyang mga kamao bago siya bumalik sa normal. Kinabukasan. Maagang nagising si Nicole. Napakaganda ng panahon na may huni ng mga ibon sa mga sanga. Ang mga makakapal na puno ay nililiman ng balkonahe mula sa direktang sikat ng araw. Iniunat niya ang kanyang likod at pumunta sa opisina ng madaling araw. Palaging arbitrary ang kasuotan ni Nicole sa opisina. Minsan ay nagsusuot siya ng mga casual na palda, habang sa ibang pagkakataon, nagsusuot siya ng mga semi-formal na suit. Hindi niya sinasadyang manamit sa isang tiyak na paraan para lamang lumikha ng isang imahe ng isang malakas na mapagpasyang negosyante. Kung tutuusin, walang nang-ahas na magsalita. Pumasok si Logan sa opisina ni Nicole na may dalang salansan ng mga dokumento. Dinampot ni Nicole ang tasa ng kape sa mesa at humigop. Ito ay napaka-nakapapawi. Pinaikot niya ang kanyang mga labi. Bago ka gumawa ng kahit ano ngayon, sabihin sa HR na tanggalin si Ivy Harrison. Natigilan si Logan at medyo nagulat. Bukod doon, alamin kung anong mga proyekto ang hinahanap ng Harrison Corporation kamakailan at kunin ito kung ito ay may pag-asa. Nagulat si Logan, ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa at hindi na ito pinatagal pa. Oo, Presidente. Agad siyang lumabas ng opisina. Si Nicole ay hindi kailanman isang taong hindi nagbigay ng pangalawang pagkakataon. Wala pang 3 araw na tinanggal si Ivy Harrison, kaya malamang na nilabag niya ang bawal ni Nicole. Si Ivy Harrison ay konektado sa Harrison Corporation. Karamihan sa mga high society ladies na hindi maaaring gumanap ay kadalasang hihilingin na magbitiw. Si Ivy na nadismiss ng tahasan at si Nicole na mahigpit na hinahabol ang bagay na ito ay isang kahihiyan sa Harrison Corporation. Pagkatapos ng isang pulong sa umaga, nagtanghalian si Nicole kasama si Grant sa tanghali at natanggap ang ulat ni Logan sa oras na bumalik siya sa opisina sa hapon. 2 oras nang naghihintay si Ivy Harrison. Pinipilit niyang makita ka bago siya umalis. Walang pakialam na tumawa si Nicole. Siya ay gumagawa ng kamatayan throws ngayon. Bakit niya gagawin ang lahat ng iyon sa simula pa lang? I don't want to waste my time on her. Tell her to go wherever she came from. Inasahan ito ni Logan at gusto lang niyang makakuha ng kumpirmasyon mula kay Nicole bago siya bumalik. Kabanata 483. No need for sophistry. Lounge ng Stanton Corporation. Namumutla ang mukha ni Ivy Harrison habang nakaupo roon, mukhang disoriented. Hindi pa inaanunsyo ang balita ng pagkakatanggal niya, kaya hindi pa rin huli ang lahat.
Si Eli Harrison ay gumamit ng maraming pagsisikap upang ilagay siya sa Stanton Corporation. Hindi nang ahas na isipin ni Ivy kung paano siya babalik sa kanyang walang kwentang sarili kapag nalaman ni Eli na ginulo niya ang lahat. Malayo na ang narating ni Ivy mula sa pagiging isang illegitimate na anak at isang hakbang na lang ang layo para maalis ang mga bangungot na iyon sa kanyang nakaraan. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nakabitin siya sa gilid ng bangin. Isang maling galaw ay madudurog siya. Miss Harrison. Biglang tumayo si Ivy. Kinakabahan siya at nangangamba. Magalang na naglakad si Logan. Miss Stanton has 2 meetings back-to-back and can't take any time out now. Please go back. Wika ni Ivy na may maputlang mukha. I don't understand. Bakit ako natanggal bigla? Lihim pa rin siyang umaasa na hindi mapapansin ang kanyang ginawa. Labis na kinabahan si Ivy kahapon nang hindi siya pinansin at hiyain ni Eric. Hanggat nanatili siya sa Stanton Corporation, may pagkakataon pa rin siya. Tumangging sumuko si Ivy. Tumawa ng mahina si Logan. Miss Harrison, kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung ano ang nagawa mo upang masaktan si Miss Stanton. Hindi na niya kailangang tanungin kung bakit galit na galit si Nicole at mayroon siyang sapat na paraan para makitungo kahit sa mga pinakabulusong tao. Namutla ang mukha ni Ivy. Nanlabo ang mga mata niya sa isang iglap. Isang gabi pa lang mula nang mangyari ang insidenteng iyon, kaya paano nalaman ni Nicole ng ganoon kabilis? Kinagat ni Ivy ang ibabang labi. I want to see Miss Stanton. I must explain to her personally. Kung hindi siya kontento sa anumang nagawa ko, I can apologize to her. Mukha siyang agrabyado na para bang tiniis niya ang lahat ng hindi pantay at hindi makatarungang pagtrato. Medyo mapurol ang mga mata ni Logan, ngunit pinanatili niya ang kanyang profesionalismo. Miss Harrison, hindi na kailangang humingi ng tawad dahil tinatanggal na ang presyong ibinayad mo. Dapat kang bumalik sa pagiging young lady ng pamilya Harrison. Si President Nicole ang CEO ng Stanton Corporation. Wala siya sa mood at oras na para makipag-ugnayan sa mga ordinaryong empleyado, ito ang utos niya, kaya magagawa lang namin ang sinabi sa amin. Sabik na wika ni Ivy sa takot. Kahit ano pa, anak ako ni Eli Harrison. Ganito ba ako tratuhin ni Miss Stanton? Malamig na tugon ni Logan at hindi siya tinitigan dahil lang sa pagkakakilanlan niya. Kung gayon ay dapat mong ipapunta si Chairman Harrison at harapin si Miss Stanton. Pagkatapos noon, binati ni Logan ang mga bodyguard sa gilid at inutusan sila, paki-escort si Miss Harrison sa labas. Oo, sir. Nataranta at naguguluhan si Ivy. Nag-init ang mukha niya na parang sinampal sa publiko. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Logan. Si Ivy Harrison ay anak lamang ng chairman ng Harrison Corporation. Sa kabilang banda, pagmamay-ari ni Nicole ang buong Stanton Corporation. Ang dalawa sa kanila ay malayo sa pantay. Kaya, hindi kwalipikado si Ivy na makilala si Nicole. Si Ivy ay nakatayo doon sa gulat at pangamba, napapaligiran ng mga bodyguard. Pakiusap. Kung umalis si Ivy sa Stanton Corporation, mas magiging miserable ang kanyang sitwasyon kapag bumalik siya sa bahay na hindi kanya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Bakit? Nalaman na ba ni Nicole ang pangyayaring iyon? Matigas na nakatayo si Ivy sa ilalim ng araw sa labas ng gusali ng opisina. Gayunpaman, ang mainit na araw ay hindi nagbigay sa kanya ng isang pahiwatig ng init. Sa halip, nakaramdam siya ng lamig na dahan-daang umaabot mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang gulugod. Hindi na siya kinailangan pang tanungin ni Nicole, at hindi rin siya nag-abalang makinig sa kanyang paliwanag. Ayaw niyang makinig sa ginagawa ni Ivy. Marahil ay inaasahan na ni Nicole na tatanggihan ito ni Ivy kahit paharapin siya nito. Walang sandaling nakaramdam ng panghihina si Ivy gaya ngayon, nakaupo sa hagdan ng hardin sa pasukan habang basang-basa sa malamig na pawis. Tumangala si Ivy sa mataas at marangyang skyscraper na nasa harapan niya na tila isang malamig na pusong higanteng halimaw na handang lumunin siya ng buo. Isa lamang siyang hamak na tao na hindi nakahakbang sa loob. Kabanata 484. Nagwalas sa pintuan. Nalantad sa ilalim ng araw ang mga di-orthodox na taktika ni Ivy. Walang nakatakas. Umupo siya doon at naghintay hanggang dapit hapon dahil hindi siya nang ahas umalis. Hindi mabilang napakulo ang naisip ni Ivy para harapin ang mga reaksyon ni Nicole. Ano kayang gagawin ni Nicole sa kanya?
Magagalit, maiinis, o sasampalin ba siya ni Nicole? Ang target ni Ivy ay si Eric Ferguson, na alam ni Nicole. Kaya naman, naisip ni Ivy na kahit anong mangyari, medyo iba ang pakikitungo ni Nicole sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na siya ay wala kay Nicole. Tulad ng kung paano siya tinanggap ni Nicole ng hayagan, maaari rin siyang tanggalin ni Nicole sa kalooban. Kumpiyansa na lumabas ng opisina si Nicole na naka-stilettos. Bukod sa kanyang bodyguard at assistant, ilang mga department head ang humarap sa kanya upang kumonsulta sa kanyang opinyon sa mga kagiat na bagay. Lahat sila ay tumingin kay Nicole ng may paggalang. Ang ganoong uri ng makapangyarihang aura ay isang bagay na hindi man lang naisip ni Ivy. Biglang napansin ni Ivy ang pagitan nila ni Nicole. Kahit na naging lihay-timo ang katayuan ni Ivy bilang isang iligal na anak na babae, ang karumal-dumal na pagkamakasarili sa kanyang mga buto ay nagparamdam sa kanya na inaapi at kasuklam-suklam kumpara kay Nicole, na napakatapat at matuwid. Sa pagkakataong iyon, biglang nawalan ng lakas ng loob si Ivy na magpaliwanag sa harap ni Nicole. Nagbibiro na siya, kaya dapat niyang hayaang tumawa si Nicole sa mukha niya. Tumigil si Ivy sa paglalakad at naglakad palayo sa kabilang direksyon. Ferguson Corporation. Napansin ni Mitchell na ang mood ni Eric ay hindi kanais-nais kamakailan at naging napaka-unforgiving at determinado kapag nakikitungo sa mga bagay ng kumpanya. Kaya, nahulaan ni Mitchell na hindi maganda ang pag-unlad ni Eric kay Nicole. Ang lahat ay nag-aalalang nagulat ng kanilang trabaho. Sa pagtatapos ng araw, kumatok si Mitchell sa pinto ng opisina ni Eric at pumasok. Mr. Ferguson, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na nagtanggal ng empleyado ang Stanton Corporation ngayon. Napataas ang kilay ni Eric dahil hindi naman sinasadya ni Mitchell na mag-announce ng ganoong kaliit na bagay gaya ng pagpapatalsik sa mga ordinaryong empleyado. Sure enough, nagpatuloy si Mitchell, "It's Ivy Harrison." Bakas ang pagkasuklam sa mga mata ni Eric. Ang lamig ng boses niya. She deserves it. Hindi naman naabala si Eric. Dagdag pa ni Mitchell, tumawag lang si Madam Ferguson na wala nang ibang mapupuntahan si Miss Harrison, kaya gusto niyang magtrabaho si Miss Harrison sa kumpanya natin. Sa isang iglap, bumagsak ang temperatura sa silid. Inayos ni Mitchell ang sarili at pinagmasdan ang pagtigas ng mukha ni Eric. Malungkot ang mga mata ni Eric, at hindi mapagpatawad ang kanyang tono. Ang aming kumpanya ay hindi kailanman tatanggap ng basura. Ang mga salitang ito ay walang awa. Bahagyang tumanggaw si Mitchell. Naiintindihan. Wala siyang choice kundi mag-isip ng paraan para haharapin si Queen. Natahimik si Eric ng ilang segundo bago siya nagsalita ng walang pakialam. Sip-in si Ivy Harrison sa lugar na hinanap ng nanay ko para sa kanya. Ayoko na siyang makita ulit. Nanginginig ang katawan ni Mitchell. Alam niyang hindi na matitiis ni Eric si Ivy Harrison. Oo, Presidente. Hindi na siya naglakas loob na magtanong pa at dumiretso sa trabaho. Hindi nakatanggap ng tugon si Ivy mula sa Ferguson Corporation, kaya bumalik muna siya sa kanyang apartment. Nang makabalik siya, nakatayo sa pintuan ang isang magalang na lalaking nasa katanghaliang gulang na naghihintay sa kanya. Miss Harrison, ang apartment na ito ay na-recollect. Pwede ka bang magrente ng isa pa? Namutla ang mukha ni Ivy. Mukha siyang nawala saglit. Nirentahan ako ni Madam Ferguson sa lugar na ito. We're just following orders. We will clear out the apartment early tomorrow morning, regardless of your presence. Ito ay isang ultimatum. Nawala ba ako sa pinto? Sino pa ba ang walang pakialam sa utos ni Queen? Alam ni Ivy ang sagot ng hindi nag-iisip tungkol dito. Talagang nasaktan niya si Eric sa pagkakataong ito. Walang choice si Ivy kundi ang mag-impake ng mga gamit niya at magdamag pabalik sa Harrison Villa. Kabanata 485. Ang gulo ng ginawa mo. Harrison Villa. Naramdaman ni Ivy Harrison na hindi tama ang kapaligiran pagkapasok niya sa pinto. Nakita niya ang kotse ni Joy Harrison na nakaparada sa looban, kaya malamang na bumalik siya. Kadalasan, si Joy ay nagpapasaya sa kanyang presensya dahil gusto niyang malaman ng lahat na siya ay nasa bahay. Hindi naging ganoon katahimik kapag nasa paligid si Joy. Dahil sa katahimikang ito, mas lalong ikinabahala ni Ivy. Pagkabukas ni Ivy ng pinto ay hinagisan siya ng glass ashtray. Nagulat si Ivy at nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang balikat.
Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Namumutla ang mukha niya nang tumangala siya at nakita ang dalawang tao na nakaupo sa sofa. Nakatitig sa kanya sina Joy at Eli Harrison na may malamig at malungkot na mukha. "You still have the nerve to come back. I asked you to approach Eric Ferguson, but you came running back here, not to mention the big gulo na dulot mo." Galit na insulto ni Joy si Ivy. Pinipigilan niya ang kanyang galit sa loob habang hinihintay niyang bumalik si Ivy. Hindi siya nagpakita ng awa. "Hindi mo ba laging naiisip na umakyat sa social life? Wala ka bang kakayahan na panatilihin ang isang lalaki? Wala ka bang natutunan sa iyong nanay na nangungulila sa bahay?" Sa mga tagalabas, si Joy ay isang maamo at eleganteng high society lady. Tanging si Ivy, ang kanyang half-sister, ang nakasaksi sa masama at malupit na side ni Joy. Agad na nanigas si Ivy sa kinatatayuan habang nakatulala kay Joy at Eli. Ang kanyang biolohikal at nominal na ama ay palaging itinuturing na isang kahihiyan mula noong siya ay bata pa. Palagi siyang pumapayag sa pambubuli ni Joy. Kinagat ni Ivy ang pang-ibabang labi at yumuko, walang lakas ng loob na magsalita. Ang kanyang puso ay nangangamba habang ang gulat ay kumalat sa kanyang mga paa. "Mabilis na ba nilang nalaman kaya nakik-out ako? Ang dami nilang alam." Lalong nagalit si Joy nang tumahimik si Ivy. Lumakad siya ng ilang hakbang at hinayla ng buong lakas ang buhok ni Ivy. "Speak. Are you mute? How dare you come back with the mess you have made? Isa ka lang walang modo illegitimate daughter. Anong silbi mo para manatiling buhay?" Sa isang iglap, naramdaman ni Ivy na umiikot ang paligid nang itinulak siya ni Joy sa sahig. Masakit na parang kamatayan. Tumingin si Ivy sa kanyang ama na si Eli Harrison, sinusubukang humingi ng tulong, ngunit malamig lang ang mukha nito habang nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam at pagkabigo. Tinuro ni Eli si Ivy. "Tama ang kapatid mo. What's the use of having you in our family? You can't even accomplish such a simple thing. I've done everything needed for you to get in touch with the Fergusons. As long as you can make Eric Ferguson na masaya, maaari mo siyang pakasalan ng walang problema, ngunit hindi mo magagawa iyon." Sakit at lamig lang ang naramdaman ni Ivy na bumalot sa kanya. Bigla niyang naisip ang gabing iyon. Pagkatapos pumunta sa malayo bilang isang halos hubot-hubad sa harap ni Eric, hindi pa rin siya natinag. Walang pinagkaiba ang titig na iyon sa titig ni Eli sa sandaling ito. Humihikbi si Ivy at humingi ng awa. Nasanay na siya sa lahat ng pambubuli na ito. Walang ibang paraan dahil kung hindi niya ito titiisin, kailangan niyang balikan ang mga walang pag-asa at walang kwentang araw ng nakaraan. Natikman ni Ivy ang mayamang buhay na hindi niya kayang bitawan. Imbes na balikan ang nakaraan kung saan siya ay minamaliit ng lahat, mas gugustuhin niyang kumilos ng mapagkumbaba sa harap ng 2 taong ito. Napatikip siya ng mukha at umiyak sa mahinang boses, nakikiusap na palayain siya. "Ayaw sa akin ni Eric Ferguson. I can't help it. Ginamit ko na lahat ng paraan na naiisip ko, pero hindi pa rin siya tumitingin sa akin." Natawa si Joy sa sobrang inis at ngumisi. "Ayos lang kung hindi mo kakayanin si Eric Ferguson, pero bakit kailangan mong saktan si Nicole Stanton?" Napakalamig ng tono niya sa sobrang pagkamuhi. Natigilan si Ivy at inangat ang ulo. "Nagpapanggap ka pa rin. Ang malaking proyekto natin na mahigit kalahating taon ng pinag-uusapan ay kinuha ng Stanton Corporation." Malinaw na inilabas ni Nicole ang salita na inalis niya lang ito sa amin para turuan ka namin kung paano kumilos ng maayos. Kabanata 486. Hindi ka kwalipikado. Malungkot ang mukha ni Joy Harrison habang pinapagalitan si Ivy Harrison. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Joy at lumapit para sampelan si Ivy. "It's all your fault. Ano ba talaga ang ginawa mo para magalit ng husto si Nicole? Pinagtatawanan na ako ngayon ng mga high society ladies dahil sa pagkakaroon ng walang kwentang kapatid na tulad mo. Ang piling bilog ay hindi masyadong malaki, sa simula. Ang Harrison Corporation ay malaki lamang sa loob ng bansa at wala sa parehong antas ng kilala sa buong mundo na Stanton Corporation. Kaya, ang bilog ni Joy ay hindi katulad ng kay Nicole. Alam ni Joy na ang bilog ni Nicole ay binubuo ng mga pinakahuling elite na nakatayo sa tuktok ng food chain, at nakatingala lang siya sa kanya. Mainit at masakit ang mukha ni Ivy sa sampal.
Ang tanging nararamdaman niya ay gulat at hiya. Hindi pala nakakalimutan ni Nicole ang ginawa sa kanya ni Ivy. Hindi na nag-abala si Nicole na harapin si Ivy at dumiretso sa Harrison Corporation. Pananagutan ng pamilya Harrison ang mga pagkakamali ni Ivy. Malinaw na babala ito kay Ivy para maintindihan niya ang pagitan nila ni Nicole. Hindi man lang nakaganti si Ivy at ang pamilya Harrison ng kaunting galaw mula kay Nicole. Talagang walang patawad si Nicole. Pagtingin sa kaawa-awang mukha ni Ivy ay naalala ni Joy ang kaawa-awang tingin sa ina ni Ivy noong sinira niya ang kanyang pamilya. Lalong naghiganti ito kay Joy. Sinipa ni Joy si Ivy at tinignan siya ng masama. "Tell me, ano ba talaga ang ginawa mo?" No choice si Ivy kundi sabihin sa kanya ang totoo. Stanton Corporation. Nakikinig si Nicole sa isang ulat ng departamento sa kanyang opisina nang kumatok si Logan sa pinto. "Miss Stanton." Tumanggo si Nicole at sinulyapan ang pinuno ng departamento. Ang lalaki ay may mabuting pakiramdam na umatras. Sinabi ni Logan, tumawag lang si Chairman Harrison na gustong humingi ng tawad si Ivy Harrison ng personal. Pansamantala, gusto nilang pag-usapan ang posibilidad ng kooperasyon. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Nicole. Nang ipakilala siya ni Eric kay Eli Harrison, sobrang snobby ng lalaking iyon sa pag-aakalang may backer siya ng Ferguson Corporation, kaya hindi na siya nag-abalang kilalanin si Nicole. Kung babalikan ang eksenang iyon, talagang katawa-tawa at nakakaawa. Bakit balisa ang Harrison Corporation gayong maliit lang na proyekto ang inalis ko? Masyado silang naiinip. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Nicole. Kalimutan ang tungkol sa pakikipagtulungan. Hindi ito kayang bayaran ng Stanton Corporation. Naintindihan naman agad ni Logan ang ibig sabihin ni Nicole. "Oo, Miss Stanton, ngunit hindi natin dapat maliitin ang kanilang kapangyarihan." Ngumiti si Nicole at walang pakialam na nagsalita. Hindi lang si Harrison Corporation ang may kapangyarihan. Ang kanilang arch-rival na Sheldon Corporation ay nakipag-ugnayan na sa atin. Maaari mong ipaalam ito sa mga Harrison. Hindi natatakot si Nicole na masaktan ang sinuman o mawalan ng negosyo. Si Eli Harrison ay hindi taos-puso at hindi kailanman tinatrato siya ng may paggalang sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang anak na babae sa Stanton Corporation nang hindi muna ipinapaalam sa kanya, kaya malinaw na ang Harrison Corporation ay walang intensyon na magkaroon ng anumang pakikitungo sa Stanton Corporation. Dahil iyon ang nangyari, mas mabuting tanggihan sila ng tahasan baka gumawa sila ng katangahan. Agad namang tumanggo si Logan. Naiintindihan. Napangiti si Nicole sa kasiyahan at tumingin sa ibaba upang makita ang isang mensahe sa kanyang telepono. Ito ay isang voice message mula kay Lil Michael. "Pretty lady, I wanna treat you to a candlelight dinner." Narinig ni Nicole ang parang bata na boses ni Lil Michael na kasing lambot at tamis ng cotton candy at hindi niya kayang tanggihan. Sumagot siya, "Okay." Matagal-tagal na rin noong hindi niya nakita si Lil Michael, kaya na-miss niya ito. Naisip ni Nicole na may gusto si Lil Michael kay Tigger, kaya agad niyang pinapante si Kai kay Tigger para mapaglaruan ito ni Lil Michael. Wala pang 15 minuto, at ubiling nagpakita si Kai sa Stanton Corporation na nakasunglas at isang marangyang sports car. Agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Hindi nagtagal ay lumitaw sa maiinit na paksa ang napakagwapong mukha ni Kai. Nang makita niya ang kanyang kapatid, buong pagmamalaki niyang ginulo ang kanyang buhok. "Sai, ano ang kailangan kong gawin para maging medyo pangkaraniwan? Hindi mo dapat palampasin ang libreng pagkakataon sa advertising para sa anumang bagong alahas na diamante na mayroon ka na maaari kong i-endorso." Ipinikit ni Nicole ang kanyang mga mata nang walang imak. "Well, ang bagong brilyante na alahas natin ay para sa mga inosenteng kabataan. Kung ine-endorso mo sila, siguradong malugi tayo ngayong quarter." Naninigas ang mukha ni Kai. Kabanata 487. Tinutulungan ka ni Daddy. Sa luxury van, sa hindi kalayuan sa Stanton Tower. Isang yaya at isang bodyguard ang nakaupo sa tabi ng blonde at kulot na buhok na si Lil Michael. Umupo silang tatlo doon na masunurin habang nakaluhod ang mga kamay na parang mga mag-aaral. Sa tapat nila ay si Clayton Sloan, na dumating nang hindi inanyayahan. Bukod kay Lil Michael, lahat ng iba ay natatakot kay Clayton. Kaya naman,
ang yaya at bodyguard, na kadalasang nagbibigay ng mga ideya kay Lil Michael kung paano mapahanga si Nicole, ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig at sinubukang bawasan ang kanilang presensya. Tanging si Lil Michael lamang ang nangahas na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. "Daddy, please get out of the car. This is my date with pretty lady. I don't want a third wheel to disturb us." Nagpout si Lil Michael at umupo roon habang nasa bewang ang mga kamay, pilit na pinapalakas ang kanyang aura. Hawak ni Clayton ang isang iPad habang tinatapos niyang i-type ang huling email bago siya tumangala sa kanyang anak. Malumanay ang boses niya. "I happen to be free and have some work to discuss with pretty lady, so it's no harm for me to join you both." Hindi pwede. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Lil Michael sa sobrang pagkadismaya. "Walang makakaistorbo sa date namin ni pretty lady, kahit si Daddy." Ikanawit ni Clayton ang sulok ng kanyang mga labi. "Michael, kapag hindi pumunta si Daddy, sasamantalahin ni Eric Ferguson ang pagkakataon para istorbohin ka. Gusto mo ba siyang makita?" Ibinaba ni Lil Michael ang kanyang ulo na may malungkot na mukha. "Oh, syempre hindi. Mas lalo akong kinaiinisan ang ibig sabihin ng mister." Sinuyo siya ni Clayton sa seryosong tono. "Let's keep the goods within the family. We can't let outsiders take advantage of sa atin. Kung maganda ang relasyon ni Daddy at pretty lady, hindi ba't maganda rin ang relasyon nyo ni pretty lady?" Itinaas ni Lil Michael ang kanyang ulo sa pag-iisip. Medyo may sense yung sinabi ni Daddy. Kung ikukumpara kay Mr. Eric Ferguson, si Daddy ang aking pamilya. Pero, tumingin ang maliit na bata sa kanyang ama at sinabing, "Okay lang iyon, Daddy. Kakayanin kong mag-isa ang relasyon namin ni pretty lady. Hindi mo kailangang makisali." Naninigas ang ngiti ni Clayton. Nakahinga ng maluwag ang yaya at bodyguard sa gilid at tumingin sa labas ng bintana. Sa kabutihang palad, ang ating young master ay hindi madaling lokohin. Pinagpatuloy ito ni Lil Michael. "Daddy, kailangan mong magsumikap para kumita ng pera para sa hinaharap, kailangan namin ni pretty lady na mabuhay sa iyong mana." Madilim at malungkot ang mukha ni Clayton habang nakatitig kay Lil Michael, sinusubukang pigilan ang sarili na magalit. "Calm down. Bata pa siya." Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ngumiti. "Kung hindi mo ako papayagan na sumama sa iyo, hindi ko ibibigay sa iyo ang aking mana." Iyon ay isang malaking problema para kay Lil Michael, na nag-isip tungkol dito kaliwat kanan. "Kalimutan mo na, alang-alang sa mana, kailangan ko lang tanggapin ang third wheel na ito, Daddy." Tinitigan ng masama ni Lil Michael ang kanyang ama at naghintay hanggang makarating si Nicole sa kanilang sasakyan. "Pretty lady." Nang buksan ni Nicole ang pinto ng kotse, sinunggaban siya ng malagatas na si Lil Michael bago niya masilayan ang paligid. Dali-dali siyang sinalon ni Nicole at kinurot ang maliit niyang pisngi. Ang ating Lil Michael ay lalong gumwapo. Nahihiyang lumiit si Lil Michael sa mga bisig ni Nicole. Nakita ito ni Clayton at malamig na tumawa. Kadalasan hindi siya nahihiya. Ang galing ng artista." Narinig ni Nicole ang boses ni Clayton at medyo nagulat siya nang makita siya. "Mr. Sloan." Bahagyang tumanggaw si Clayton at sumili ang isang mainit at panay na ngiti. "Inimbitahan ako ni Michael sa dinner mo. Wala ka bang pakialam kung sumali ako, Miss Stanton?" Tinitigan ni Lil Michael ang kanyang ama na walang imak. Puno ng kasinungalingan si Daddy. "Paano ang isang imbitasyon? Tinakat lang ako." Bago pa makapagsalita si Nicole, nagmamadaling sinabi ni Lil Michael, "Pretty lady, if you mind, paalisan na lang natin siya para walang mangistorbo sa atin." Ang kanyang kumikinang na mga mata ay puno ng pag-asa habang iniisip niya, mangyaring sabihin na iniisip mo. Kabanata 488. Nagulat at natuwa. Hindi mabasa ni Nicole ang iniisip ni Lil Michael, kaya sinabi niya, "Syempre, wala akong pakialam." Si Lil Michael ay mukhang bigo, ngunit pagkatapos na makita si Tiger, binago niya ang kanyang espiritu at niyakap si Tiger nang walang pagpapalam. Maya-maya ay nakarating na sila sa restaurant. Hindi nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Lil Michael. Sa halip, misteryoso siyang kumilos at pinakiusapan si Nicole at ang kanyang ama na pumasok muna. Natahimik ang restaurant. Mukhang nabili ito ng maaga. Si Clayton ay isang maginoo at pumunta sa harapan para hilahin ang upuan para kay Nicole.
Ang mesa ay sinindihan ng mga kandila, ang kapaligiran ay maganda at hindi maliwanag. Makalipas ang ilang minuto, tuwang-tuwang lumapit si Lil Michael na may dalang box na kasing laki ng shoebox at isang malaking bouquet ng white chrysanthemums. Nakita ni Nicole ang mga bulaklak at gusto niyang mahimatay. Hindi rin inaasahan ni Clayton na magdadala ng bulaklak ng pangungulila ang kanyang anak. Natigilan siya saglit at inisip na talagang naitago ito ng batang ito. Parang pinagsisisihan niyang sumama sa sandaling ito. Ilang sandali pa ay kinabahan ang dalawang matanda. Masayang tumakbo si Lil Michael gamit ang kanyang maiikling maliliit na binti at itinaas ang palumpon ng mga puting chrysanthemum. Pretty lady, naway lagi kang maging sariwa at kasing ganda ng iyong mga paboritong bulaklak. Para sa isang sandali, ang sitwasyon ay tila kakaiba. Napalingon si Clayton, sinusubukang magpanggap na hindi naririnig o nakikita ang eksenang ito. Hindi ko ito anak. Matapos ang halos 2 segundong awkward na katahimikan, nakangiting kinuha ni Nicole ang mga bulaklak upang hindi masira ang sigla at mabuting kalooban ng bata. Salamat, Lil Michael. I love it. Pasimpleng inilagay ni Nicole sa kabilang side kasama ang kandila. Ang malayo, mas mabuti. Naramdaman niya ang pananakit ng ulo. Excited na inilabas ni Lil Michael ang kahon ng regalo na kasing laki ng shoebox at agad itong binuksan. Nakakolekta ako ng mga makukulay na gemstones sa buong mundo at ginawa ang mosaic na larawang ito para sa iyo, pretty lady. Napakakaiba. Nakita ni Nicole ang isang gintong photo frame na sobrang-sobra. Ang larawan ay isang candid photo ni Nicole na kuha nila habang naglalakbay sa France. Ang bawat pulgada ng larawan ay nahahati sa iba't ibang mga module ng kulay at may gradient mula sa liwanag hanggang sa madilim. Ang mosaic ay ginawa gamit ang lahat ng uri ng makukulay na hugis parisukat na mga batong pang-alahas na may parehong laki. Ang bahagyang nakataas na anggulo mula sa kapal ay kumikinang sa liwanag. Ito ay marangya, cool, at matalim. Ito ay isang makalumang paraan ng pagpapakita ng kayamanan. Marunong si Nicole sa mga gemstones at alam niya na tiyak na hindi madaling mangolekta ng napakaraming natural na bato at pakinisin ang mga ito sa parehong laki. Ang paggawa nito ay nangangahulugan din na magkakaroon ng maraming nalalabi na material. Hindi niya pinayagan si Lil Michael na bigyan siya ng ginto noon, kaya sinimulan na niyang bigyan siya ng mga hiyas. Tunay na ang larawang ito ang pinakamahalagang larawan sa mundo. Sa pagtingin sa nagulat na mukha ni Nicole, si Lil Michael ay nakaramdam ng pagmamalaki. Pretty lady, gusto mo ba ito kaya hindi mo alam kung ano ang sasabihin? Bahagyang nanginginig ang kamay ni Nicole habang walang kamalay-malay na nakatingin sa bata. Hindi niya alam kung paano ito tatanggihan dahil sarili niyang larawan iyon, ngunit ang red along ito ay masyadong mahal para tanggapin. Umubo si Clayton sa gilid. Miss Stanton, maaari mong tanggapin ito ng walang pag-aalala dahil ito ang puso ni Lil Michael. Kumpara sa kanyang buhay, ito ay wala. Mataimtim na tumanggo si Lil Michael. Oo, wala lang. Matapos ang ilang segundong katahimikan, tumanggo si Nicole. Okay, thanks, Lil Michael. I like this gift very much. Casual na inilagay ni Nicole ang litrato sa tabi ng bouquet. Sa ilang sandali, naramdaman niyang may mali. Ang mga bulaklak, larawan, at kandila sa tabi nito. Nakaramdam siya ng bukol sa kanyang lalamunan. Si Tiger, na nakadarama ng emosyon ni Nicole, ay tumalon sa mesa at ginamit ang kanyang buntot upang casual na walisin ang mga bulaklak sa sahig, pagkatapos ay naglakad-lakad upang gumawa ng gulo. Nena si Lil Michael at hinayla pababa sa leeg si Tiger. Little Tigre, peke ka. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Hindi, isa akong tunay na tigre. Kabanata 489. Isang pamilya ng 3. Naisip ni Tiger, ang lakas ng loob mong tanungin na hindi ako tunay na tigre. Napailing ito at agad na naramdaman na hindi na cute si Lil Michael. Nakasimangot si Lil Michael. Upang mapatunayan ang pagiging tunay ng tigre, kumuha si Lil Michael ng isang piraso ng beef jerky mula sa mesa at inilagay ito sa bibig ni Tiger. Kumain ka na nga, munting tigre. Gustong-gusto ni Tiger na tanggalin ang pagkakahawak ng batang ito, ngunit ito ay masyadong mahina. Sobrang agrabyado ang pakiramdam nito. Nang tutulong na sana si Nicole, iwinagayway ni Tiger ang kanyang mga paa sa harapan sa ere. Hindi ako makakain. Isa akong pekeng tigre.
Ang dignidad ni Tiger bilang isang mabangis na tigre ay natangay dahil sa isang bata. Umiling ito at humiga sa mga bisig ni Lil Michael na walang imak habang agrabyado itong nakatitig kay Nicole. Di man lang ako tinulungan ni Mama. Niyuko ni Nicole ang ulo at tahimik na kumain. Dahil nagpahayag ng interes si Clayton sa kanya noon, sinubukan ni Nicole ang lahat na itago ang bakas ng awkwardness na nararamdaman niya. Hindi binanggit ng dalawang matanda ang nangyari noon kaya hindi ito komportable, ngunit paminsan-minsan ay maingat na naglalagay ng mga pinggan si Clayton sa mga plato ni Nicole at Lil Michael. Naramdaman din ni Nicole ang panandaliang nakatitig sa kanya ni Clayton. Kaya lang niyang magpanggap na parang walang nangyari. Pagkatapos ng hapunan, pinauwi ng mag-ama si Nicole. Sa sobrang pagod ni Lil Michael ay nakatulog siya sa sasakyan. Bumaba si Nicole sa sasakyan habang nakaakbay si Tiger. Inilabas ni Clayton ang kahon para sa kanya at tumingin sa kanya nang may paghingi ng tawad. Hindi pa rin maintindihan ni Lil Michael na ang white chrysanthemums ay mga pangungulila na bulaklak. Sisiguraduhin kong tuturuan siya ng maayos sa susunod. Ngumisi si Nicole. Okay lang. Walang mali siya ang mga bata. Medyo maluwag ang ngiti ni Clayton. Magugustuhan mo ba ang mga rosas sa susunod? Sinusubukan niya ang iba. Naunawaan ni Nicole ang ibig sabihin ni Clayton sa isang iglap. Ang mga rosas ay para sa mga magkasintahan. Mas gusto ko ang cactus. Isang cactus na tumatanggi sa mga tao. Nagtaas ng kilay si Clayton at nakayuko habang tumatawa. Okay, magaling akong mag-catering sa kagustuhan ng tao. Samantala, sa Imperial Gardens. Sinuntok ng husky si Eric na kakabalik lang. Itinaboy ito ni Eric gamit ang kanyang tungkod sa inis. Hindi pa ba nakabalik si Keith? Bakit hindi niya inalis? Hinabol ni Toto ang aso na may dalang bowl ng dog food. Bumalik si Mrs. Ludwig, ngunit hindi niya nagustuhan ang aso, kaya hiniling niyang Master Ludwig na itago muna natin ito sa ngayon. Ayoko din. Malamig at nagtatampo ang mukha ni Eric. Yung laging hinahanap ni Keith. Problema para sa akin. Kinuha niya ang phone niya para tawagan si Keith at inis na naghintay. Sinagot ni Keith ang tawag. Sus, Ferg, wala ka na ba sa laro? Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Nicole at Clayton ang anak ni Clayton para sa hapunan sa isang Michelin Star restaurant. Binili pa nila ang venue at mukhang isang cute na maliit na pamilya ng tatlo. Sabay lumubog ang matatalas na mata ni Eric. Malamig ang aura sa paligid niya. Nandyan pa ba sila? Pinipigilan ng boses niya ang hindi mapigil ang galit. Sabay silang umalis. Gusto pang magsalita ni Keith, ngunit nawala ang galit ni Eric at ibinaba ang telepono nang walang sinasabi. Ito ay mapurol. May nakatagong galit ang mga mata ni Eric. Natatakot na binuhat ni Toto ang husky. Malinaw niyang narinig ang pag-uusap na iyon. Mr. Ferguson. Malungkot ang mukha ni Eric. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Papuntahin mo si Nicole. Alam ni Toto kung gaano siya kabiguan bilang isang matchmaker. Sa kasamaang palad para sa kanya, sina Eric at Nicole ay hindi ordinaryong tao. Huwag. Bago pa matapos ni Toto ang kanyang pangungusap ay bumungad ang malamig na mga mata ni Eric. Sa tingin mo ba ay mabuhay ka ng matagal? Biglang nagiba ng salita si Toto. Wala akong problema dyan. Umakyat si Eric sa study. Napaupo si Toto na talunan sa sahig. Nakakatakot talaga si Mr. Ferguson. Sa tingin ko siya ay karaniwang itinuturing na madali. Nagmamadaling nilabas ni Toto ang kanyang telepono at tinawagan si Nicole, humihikbi. Miss Stanton, kakahulog lang ni Mr. Ferguson sa hagdan. Kabanata 490. Tumangging hipiuan ka. Magpapahinga na sana si Nicole nang matanggap niya ang tawag ni Toto. Natarante siya, kinuha ang kanyang susi, at tumakbo palabas. Nakonsensya si Nicole nang maisip niya si Eric na naliligaw. Kung hindi na makarecover ang binti nito dahil sa kanya, natakot siya na baka habang buhay niyang utang sa kanya. Si Luca ang nagmaneho, kaya ang 20 minutong paglalakbay ay tumagal lamang ng 10 minuto. Nakarating sila sa Imperial Gardens sa isang iglap. Pagpasok ni Nicole ay gulat na sinalubong siya ni Toto. Miss Stanton, nahulog si Mr. Ferguson sa hagdan. Nilalagnat siya at ngayon ay walang malay. Nagtaas ng kilay si Nicole. Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig iyon. Tumawag ka ba ng doktor? Natigilan si Toto at agad na nagsalita. Oo.
Naaksidente ang doktor sa daan, kaya madidelay siya sandali. Pumunta si Nicole sa kwarto ni Eric at nakita niya ang lalaking nakahiga sa kama. Mapatla ang kanyang mukha na may butil ng pawis sa kanyang noo. Mukha talaga siyang nilalagnat. Umikot ang husky sa kama at nguyain ang kanyang tungkod sa gilid. Kumunat ang noo ni Nicole. Paano siya nagkaroon ng lagnat mula sa pagkahulog? Seryoso ba ito? Balisa at balisa si Toto. Miss Stanton, ano ang dapat naming gawin? Si Mr. Ferguson lang ang makakasiguro sa iyo, kaya hindi ka na makakaalis ngayon. Inabot ni Nicole. Sa sandaling hawakan niya ang noo nito, isang malaking kamay ang humawak sa kanyang palso. Iminulat ni Eric ang kanyang mga mata, na madilim at malalim na may pahiwatig ng kahinaan. Siya ay tila medyo marupok at nalilito, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay malakas. Hindi makawala si Nicole. Kumunat ang noo niya. Nicole, may pakialam ka pa rin sa akin, hindi ba? Ang kanyang boses ay paos, mahina, at umaasam. Tiningnan siya ni Nicole ng mahinahon. Ako ang may pananagutan sa iyong pinsala sa binti at kaya hindi ako uupo. Nagdilim ang mga mata ni Eric. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay idiniin sa isang tuwid na linya. Naging malumanay ang ekspresyon niya. Good. I feel at ease with you here. That way, I won't need to think about what you and Clayton talking about. Napaisip si Eric sa sarili. Pinaikit niya ang kanyang mga mata sa oras upang itago ang flash ng puot sa kanila. Walang nakapansin. May hawak na yelo at tuwalya si Toto sa gilid, mukhang nasa dilema. Miss Stanton, kailangan magpalamig ni Mr. Ferguson, para hindi siya masunog. Tumanggaw si Nicole. Magbibigay daan na sana siya kay Toto nang mabilis nitong iniabot sa kanya ang mga gamit. Oops, naaksidente ang doktor sa daan, kaya kailangan ko siyang sunduin ngayon. Pagkatapos noon ay tumakbo na siya palabas ng walang sabi-sabi dahil natatakot siyang masigawan. Kumunat ang noo ni Nicole at tumingin sa walang ekspresyon na si Luca, na nakatayo sa sulok. Tumanggaw si Luca. Dahan daw ang lumapit ang matangkad niyang figure. Miss, hayaan mo na ako. Bago pa makatango si Nicole ay may isang kamay na mahigpit na humawak sa kanyang palso. Natigilan siya. Pilit na idilat ni Eric ang kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado at pangit. No need. There's nothing wrong with me. I don't need to reduce my fever. I don't want someone else touching me. Tinitigan niya ng diretso si Luca sa pagtatapos ng pangungusap. Ang kanyang malalim na titig ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na inis. Hindi ko nakuha ang aking paraan dahil sa kanya. Dahil si Luca ang bodyguard ni Nicole, wala rin magawa si Eric sa kanya. Hindi man lang nilinggan ni Luca si Eric dahil utos lang niya kay Nicole. Ilang segundong nag-alinlangan si Nicole bago siya tumanggaw kay Luca. Ayos lang. Bakit hindi ka sumama kay Toto? Tumanggaw si Luca, tumalikod, at umalis. Si Nicole at Eric na lang ang naiwan sa kwarto. Malumanay ang katahimikan sa silid. Walang kamalay-malay na pinulot ni Nicole ang yelo at tuwalya. Tutulungan kita. Kabanata 491. Gawin itong totoo. Bakas sa mga mata ni Eric ang tuwa. Tapos, bumantong hininga siya. Kalimutan mo na. Paano kita hahayaan na ikaw na mismo ang gumawa nito? Sinabi ni Toto na umatras bilang advance. Kailangan niyang umangkop sa sitwasyon. Kumunat ang noo ni Nicole at inilagay ang ice pack sa noo ni Eric. Walang anuman ang ganoong simpleng bagay. Magtiis ka pa at hintayin ang pagdating ng doktor. Bahagyang nanigas ang mukha ni Eric. Yun lang. Tumanggaw si Nicole. Tapos na. Hindi kita ginalaw. Sinabi lang niya na ayaw niyang may humahawak sa kanya. Dahan daw ang pumikit si Eric at walang imak. Sa sumunod na segundo, tumunog ang telepono ni Nicole. Napatingin si Eric sa phone niya at nakita ang caller ID. Ito ay si Clayton Sloan. Tumibok sandali ang puso niya. Gabi na. Ano kaya ang itatawag niya sa'yo? Hindi niya maitago ang selos at pait sa tono niya. Nakaramdam ng sobrang inggit si Eric na gusto niyang pumatay ng tao. Walang lingon na ibinuka ni Nicole ang kanyang mga labi. Trabaho. Wala siyang balak magpaliwanag kay Eric dahil hindi naman niya kailangang gawin iyon. Pagkatapos noon, tumayo siya at lumabas para sagutin ang tawag. Tiningnan siya ni Eric na tumayo at umalis. Nag-aapoy ang apoy sa kanyang mga mata.
Nababaliw na siya sa selos. Walang kamalay-malay na nakatayo si Eric sa pintuan para makinig ng hindi gumagawa ng ingay. Kinuha ni Nicole. Si Lil Michael pala yon. Pretty lady, miss na kita after ilang hours. Miss mo na ba ako? Oo, miss na kita. Dahan-dahan niyang hininaan ang boses, na naging dahilan para mas nanlamig at mas nasaktan ang lalaki sa likod ng pinto. Pagkababa, itinulak ni Nicole ang pinto at nakita si Eric na nakatayo doon. Medyo magulo ang kanyang silk pajama. Dahil sa itim na kulay, ang kanyang balat ay naging mas maputi, ngunit ito ay abnormal na mapatla. Isang matinding lamig at pighati ang bumalot sa lalaki. Ang dalawang emosyong ito ay nagsanib, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Napasimangot si Nicole at kumunot ang noo. Ikaw. Si Eric ay isang hakbang sa unahan. Matiim na nakatitig kay Nicole ang maitim niyang mga mata habang tinanong siya nito, "You're just acting with him because of business, right?" Sobrang pigil ng boses niya. Sinusubukan ni Eric ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang emosyon. Sa sandaling sinabi niya ito, namula ang gilid ng kanyang mga mata. Inaasahan niyang marinig ang sagot nito, ngunit sa parehong oras, natatakot siyang marinig iyon. Natahimik si Nicole ng ilang segundo para pagaanan ang biglaang pagbilis ng pintig ng kanyang puso, ngunit sa sumunod na segundo, may bigla siyang na-realize. Nakatayo talaga doon si Eric na walang tungkod. Nakabawi na ba ang paa niya? Hindi ba siya nahulog sa hagdan at nabalik? Hindi ba siya nawalan ng malay dahil sa lagnat? Sa oras na ito, tumakbo ang husky sa balkonahe sa gilid at patuloy nang umunguya sa tungkod ni Eric, hindi napansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang tao. Agad na nawala ang bakas ng awa sa puso ni Nicole. Sa halip, nakaramdam lang siya ng galit sa kalokohang ito. Eric Ferguson, itong sinungaling sa atin. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at tumingin kay Eric na may masamang tingin. Ang kanyang tono ay may dalang walang pakialam na lamig. Sino ba nagsabi na palabas yon? We're planning to make it real. Pinagmasdan niya ang pagsisikip ng mga balintataw ng lalaki. Biglang namula ang kanyang mga mata, ngunit si Nicole ay hindi mapakali. Sa pagsulyap sa kanyang gumaling na mga binti, hindi na napigilan ni Nicole ang galit na namumuo sa kanyang puso. Okay, don't disturb my date. Alis na ako. Nagngangalit si Nicole at malamig na tumalikod para umalis. Natatakot siya na kung nanatili pa siya ng isang segundo ay hindi na niya mapipigil ang sarili at talagang pilayin siya. Bago siya lumabas ng pinto, humakbang si Eric ng dalawang hakbang at idiniin ang kanyang mga balikat sa wall. Ang kanyang mga labi ay walang kamalay-malay na bumababa. Halatang balisa at malungkot siya, ngunit marahan niyang hinaplos ang buhok ni Nicole na para bang pinapakalma niya ang isang balisang kuting. Don't leave, Nicole. I was wrong. Nilalagnat pa ako. May sakit pa ako, you can't leave me alone. Napakaamo ng tono nito habang sinusuyo siya, ngunit duguan ang kanyang mga mata. Ang kanyang bahagyang nanginginig na mga kamay ay nagpakita ng kanyang balisa at hindi mapakali na puso. Kabanata 472. Pasayahin siya. Takot na takot si Eric. Natatakot siyang mawala ng tuluyan si Nicole. Sinabi ni Eric sa kanyang sarili na huwag magalit. Hindi mahalaga kahit na pinili ni Nicole si Clayton. Mayroon siyang 1,000,000 paraan upang ikulong siya sa kanyang buhay magpakailanman. Natahimik si Nicole at tinulak siya palayo. Higit na malakas ang kanyang lakas kaysa kay Eric, na nagpapanggap na may sakit. She sneered and said, "Then you can feel at ease being sick. The doctor will be here soon." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod na siya. Pagbaba niya ay nakasalubong niya si Toto at ang doktor na sunod-sunod na pumasok na mukhang malungkot at hindi masyadong balisa. Kung hindi napansin noon ni Nicole na nagpapanggap si Eric na may sakit, baka hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sinusundan sila ni Luca na may seryosong mukha habang hinihimok sila. Nang makitang pababa na si Nicole, nagmamadaling sinalubong siya ni Toto. "Miss Stanton, anong gusto mong kunin? I'll go get it for you. You don't need to calm down personally." Dapat mas marami pa siyang oras kay Eric. Binigyan siya ni Nicole ng malamig na blankong titig. Hindi siya sumagot at tumingin kay Luca. "Tara na." "Oo, miss." Natigilan si Toto saglit. Nakita niya tuloy si Eric na sinusubukang abutin si Nicole. Nagmamadali siyang bumaba nang wala ang tungkod. Naunawaan niya ang sitwasyon sa isang iglap.
Tinago ito ni Mr. Ferguson ng husto. Hindi ko nga alam kung kailan gumaling ang binti niya. Gayunpaman, hindi napansin ni Eric ang kanyang pagiging abnormal. Nauna ng isang hakbang sina Nicole at Luca at umalis sa Imperial Gardens. Nakatayo doon si Eric na parang naliligaw. Nang iyangat niya ang kanyang mga mata para tingnan si Toto at ang doktor, kalmado ang kanyang mga mata. Galit siya. Naisip ni Toto, kakaiba kung hindi siya nagagalit. Ang doktor ay nakatayo doon sa isang gusot. Mr. Ferguson, kailangan ko pa bang? Sinaman siya ng tingin ni Eric. Hindi na kailangan. Matapos marinig ito, umalis ang doktor sa parehong paraan ng kanyang pagdating. Tumayo roon si Toto at naramdaman ang lamig na ipinalalabas ni Eric, hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Wala siyang ibang choice dahil masyadong malakas ang personalidad ni Nicole at Eric. Mr. Ferguson, gusto mo bang umakyat sa taas at magpahinga? Nagawa ni Toto na linlangan si Nicole na lumapit, ngunit si Eric ay nag-scrape, kaya wala siyang dapat sisihin. Kung masama ang loob ni Nicole, hindi posibleng patayin ni Eric si Toto para mapasaya siya, di ba? Sa nalaman ni Toto tungkol kay Eric, ganap na may kakayahan si Eric sa isang bagay na ganoon. Sa itaas na palapag, ang husky na pilyong kumagat sa tungkod, ay sinusubukang hilahin ito pababa ng hagdan patungo sa kanyang kama. Nang marinig ni Eric ang paggalaw, iniwas niya ang isang mapang-ipang tingin. Sa pagtingin sa tungkod na iyon, nanliit ang kanyang mga mata at agad na lumubog. Bigla niyang naintindihan kung bakit ang bilis magbago ng ugali ni Nicole. Napatingin tuloy si Eric sa legs niya. Matagal niyang itinago ang kanyang paggaling para lamang makonsensya si Nicole sa lahat ng oras, ngunit ito ay walang ingat na nalantad nang hindi niya namamalayan. Nakakasakal ang frustration sa kanyang dibdib. He cursed under his breath at kinasusuklaman ang sarili dahil sa mabilis na paggaling. Alam ni Eric na kung hahabulin niya si Nicole sa sandaling ito, magagalit pa rin ito at talagang hindi siya mapapatawad. Bagamat galit si Eric na maaaring pumunta si Nicole upang makipagkita kay Clayton, siya ay nagkamali, kaya hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Makakahanap na lang siya ng isa pang pagkakataon mamaya para makabawi dito. Makalipas ang ilang araw, sina Nicole at Floyd ay nasa bahay na nangangisda. Masayang tumakbo si Yvette para batiin sila. Hi, Uncle Floyd. Nicole, I've decided to invite everyone to a party to celebrate my new relationship. Nilaybot ni Nicole ang mga mata at sinulyapan si Floyd. Ang ibig niyang sabihin ay dapat ay real ito ni Yvette ng kaunti. Tumingin si Floyd kay Yvette at tumawa. Evie, 3 o 4 na beses ka nang nag-celebrate this month, every time a different guy. You go girl. Kabanata 473. Kamukha niya. Alam ni Yvette na pinagtatawanan lang siya ni Floyd. Hindi siya nagalit at masayang pinuntahan ang braso ni Nicole. Gumagawa ako ng mga pagkakataon para kay Nicole. Kung marami siyang makikilalang tao, hindi siya madaling suyuan. Naisip ni Floyd na may katuturan ito. Walang magawang tumingin si Nicole kay Yvette. Mayroon akong dinner appointment sa isang business partner ngayong gabi, kaya ituloy mo ang iyong pagdiriwang. Sumakit lang ang ulo ni Nicole nang maisip niya ang mga party ni Yvette. Napuno lang ito ng kung ano-anong magarbong pagkain at inumin na nakasanayan na niya. Maaari rin niyang isara ang isang deal sa negosyo. Pasimpleng lumapit si Yvette at umupo sa tabi ni Nicole. Nagsalita siya sa mahinang boses, iba ang oras na ito. Naghanda ako ng sorpresa para sa iyo. Maraming sikat na modelo ng lalaki sa buong mundo ang iniimbitahan. Ginagarantiya ko na sila ang iyong paboritong uri, kaya pumunta at suriin ito. Binigyan siya ni Nicole ng walang imek na tingin. Mga sikat na male model sa buong mundo. Si Yvette ay hindi gaanong nakatutok sa negosyo ng kanyang pamilya, ngunit palagi siyang masigasig sa mga ganitong uri ng mga plano. Hindi talaga alam ni Nicole kung ano ang isasagot doon. Sa gilid, hindi kumukurap na nakatingin si Floyd sa tubig na parang nakakonsentrate sa mga isda sa loob. Leanne, what's the point of going to a boring dinner with the business partners? Papuntahin mo na lang ang kapatid mo. You should go to the party with Evie. Go have some fun and don't come home too early. Natahimik si Nicole at naghinala na narinig ni Floyd ang sinabi ni Yvette. Excited na kinaladkad ni Yvette si Nicole. Don't worry, Uncle Floyd. Tiyak na babalik tayo agad.
Ikinaway ni Floyd ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Walang imak ang butler at mga kasambahay sa gilid. Tattle bar. Sa loob ng private room. Magkasunod na pumasok sina Nicole at Yvette. Nakaupo sa magkabilang gilid ng sofa sina Julie at Ian, tila engrossed sa kanilang mga phone. Maraming lalaking model ang nasa harapan nila. Napatingin si Nicole. Ang ilan ay mga sikat na modelo na sikat sa buong mundo. Nakaupo silang lahat doon na masunurin at masayang nag-uusap. Naramdaman ni Nicole ang hindi mabilang na nagliliyab na mga tingin sa kanya at agad na pinagsisihan ang pagdating. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Yvette ng pagkakataong makatakas at itinulak siya sa loob. Nakasuot ng slim black dress si Nicole, na perpektong nakabalangkas sa kanyang balingkinitan. Ang kanyang makeup ay katangi-tangi, na angkop lamang para sa ganitong uri ng okasyon. Ang kanyang karaniwang eyesiness ay toned down at ginawa ang kanyang hitsura na ganap na kakaiba. Masayang kinawayan ni Julie si Nicole na medyo natulala at medyo lasing. Lumapit si Nicole at umupo. Lasing ka na ba? Matamlay siyang ngumiti. Alam mo ba kung nasaan tayo? Misteryosong lumapit si Julie sa kanya. I've prepared a gift for you. Paborito mong tipong. Pagkatapos noon, sumenya si Julie sa taong nasa sulok. Nakaupo ang matangkad na lalaki na may malamig at malungkot na silhouette. Saglit na nabigla si Nicole nang makita siya. Eric. Hindi ba si Eric Ferguson iyon? Nang lumingon ang lalaking iyon, mas maamo ang kanyang mga kilay, at ang kanyang mga mata ay hindi kasing lamig at kalkulasyon gaya ng kay Eric. Mukha siyang inosenteng fresh graduate na malinaw at malamig ang ugali. Gayunpaman, ang kanyang mga tampok sa mukha ay 70% na katulad ng kay Eric. Mas mukhang kamag-anak niya si Eric kaysa kay Nathaniel, na pamangkin ni Eric. Nang makita ang gulat na mukha ni Nicole, hindi na makapaghintay sina Yvette at Julie na tawagan ang lalaking iyon. Wala siyang kinalaman kay Eric Ferguson. Xander ang pangalan niya, isang model na nagdebo sa ibang bansa. Nakilala ko siya noong nagpapatakbo ako ng show doon. Nung nakita ko siya, naisip ko na gusto mo siya, kaya dinala ko siya. Napangiti si Julie habang nakatingin sa regalo niya. Naisip niya na talagang maalalahanin ang regalo niya. Lumapit ang lalaking iyon. Mukha siyang malinis na may mga nakamamanghang katangian. Hindi lang siya kasing reserved at imposing gaya ni Eric. Maingat na sinulyapan ang lalaki si Nicole. Miss Stanton, Xander ang pangalan ko. Napangiti si Nicole at tumabi kay Julie. Hindi mo ba alam na I hate that man? How could you send over someone who looks so much like him? Kabanata 474. Ang lihim ng mayaman na babae. Tinapik ni Yvette ang balikat ni Nicole. If you hate it, isipin mo na lang na si Xander ang kapalit ni Eric at pahirapan mo siya. Kung gusto mo, obsessed ka na lang kay Xander, which will exasperate Eric to death. Kahit anong tingin mo dyan, hindi ka mawawala. Ngumiti ng mahina si Nicole. Sigurado kayong besties ko ha. Sigurado yan. Sabay na nagsalita ang dalawang babae. Malamig na ngumuso si Ian na nasa gilid. Kayo lang mga babae ang marunong maglokohan. Nagningning ang mga mata ni Nicole at tuwang-tuwa siyang lumapit sa kanya. Carter, ano bang nasa isip mo? Isang ideya sa negosyo, marahil. Ngumiti ng tamad si Ian at nag-scroll sa phone niya. Mayroon pa akong 800 libra ng patatas na hindi ko nabili, gusto mo bang tumulong? Hindi nakaimik si Nicole. Malamig na ngumuso si Julie. Gusto ni Carter na tulungan ko siyang hilahin ang mga customer para sa kanyang agricultural produce sa isang malaking fashion show sa ibang bansa. Sa tingin mo ba ito ay nararapat? Pinandilatan ni Ian si Julie nang hindi nasisiyahan. Anong hindi nararapat dito? Hindi ba kumakain, umiinom, at dumi ang mga tao sa industriya ng fashion? Napabuntong hininga si Nicole at umupo doon mag-isa. Wala na siyang masasabi pa sa mga kaibigan niyang kakaiba. Hindi niya maalis-alis ang cool na kamukha ni Eric na nakaupo sa tabi niya. Bagamat hindi si Eric ay nakakaramdam pa rin ng matinding pag-aalala ang presensya ng lalaking iyon na ikinababahala ng kanyang paghinga. Marahil ito ay isang resulta ng pagiging kasama ni Eric. Pagkaupo saglit, balak ni Nicole na lumabas para magpahangin. Gayunpaman, ang pinto ay hinarang ng maraming reporter gamit ang kanilang mga kamera. Bahagyang nagbago ang mukha ni Nicole. Napansin din ng mga tao sa loob ang mga reporter. Lasing si Julie at tumayo sa harap ni Nicole.
Anong ginagawa nyo? Miss Nixon, kami ay mga reporter. Nabalitaan namin na ang mga sikat na modelo sa buong mundo ay nagpaplanong bumuo ng kanilang mga karera sa Medianya. Gusto naming itanong kung kumusta ang mga pag-uusap. Oo, sino sa kanila ang pumayag na manatili sa Medianya? Pipirmahan mo ba silang lahat? Hindi ba nandito si Nicole Stanton? Sasali din ba siya sa usaping ito? Miss Stanton, gusto mo bang magsabi ng ilang salita? Simpleng get-together lang ba ito? Pambihira ang boses ng isang reporter at agad na tumahimik. Lahat ng tao sa kwarto ay may iba't ibang ekspresyon at iniisip. Hindi na kailangan pang mag-isip ng malalim ni Nicole para malaman na may isang tao sa party na ito ang may pakana laban sa kanila. Maging si Nicole, Julie, Ian, o Yvette, kahit sino sa kanila ay sapat na para maging paksa ng mainit na tsismis. Kung ang isang modelo sa party na ito ay gustong maging sikat at ipagkanulo ang paksang ito, lahat ay nasa panganib kapag ang partidong ito ay naging mainit na paksa ng talakayan. Maaaring ito ay tungkol sa magulo na buhay ng mga bata ng trust fund o maging sa mga hindi karapat-dapat na sikreto ng mga mayayamang babae. Ano man ito, tiyak na magdudulot ito ng epekto sa kanilang mga negosyo. Walang imek si Nicole habang sinulyapan ang mga lalaking modelo na nakaupo sa silid. Iba't iba ang ekspresyon nila, kaya hindi matukoy ni Nicole kung sino ang nasa likod nito. Halatang medyo natarante si Yvette at nagtago sa likod ni Ian. Lalong nahirapan si Ian. Bahagya siyang nag-ambag sa negosyo ng kanyang pamilya ngunit paulit-ulit na lumilikha ng gulo. Gusto lang niyang maging isang simpleng anak ng trust fund na may konsensya. Ang mga reporter sa pintuan ay walang hilig na huminto. Masyado silang curious sa ganitong klaseng party. Para ba sa kanilang karera ang pagtitipon na ito, o ito ba ay isang kahalayan para sa mga mayayamang babae? Ang mga headline bukas ay depende sa kanilang tugon. Tumayo si Julie sa pintuan at walang balak magbigay daan. Napakalungkot ng mukha niya. Ito ay isang komersyal na sikreto at hindi bukas sa publiko. Mangyaring abangan ang opisyal na press conference. Inilabas ni Julie ang kanyang telepono, balak niyang tawagan ang manager ng bar para pumunta ang kanyang mga bodyguard para masolusyonan ang problema. Saan nanggaling ang grupong ito ng mga reporter? We'd like to interview the people inside. Please come out para makita namin sila. Oo, lumabas ka na. Kabanata 475. Magpakasal sa pamilya Stanton. Ayaw lang bumalik ng mga reporter na walang dala. Huminga ng malalim si Nicole at binuksan ang pinto, ipinakita ang isang magalang ngunit hindi mapang-akit ng ngiti. In fact, preliminary contact pa lang ito. We intend to do a talent show with internationally renowned supermodels guest judges, but everything is still confidential at this moment, so please forgive us for not able to reveal too many details. Halatang gamaan ang loob ni Julie. Si Nicole ay isang old-timer sa negosyo, kaya mahusay siyang kumbensihin ang iba sa pamamagitan ng mga sagot na tila hindi niya kinakaya ang mga ito. Nang makitang nagsalita na si Nicole, pinalibutan siya ng mga reporter. Miss Stanton, alin sa mga modelong ito ang pinaka-optimistiko mo? Napatigil si Nicole at bahagyang ngumiti. Lahat. Tumawa sila bilang tugon, alam nilang hindi nila kayang masaktan si Nicole. Kung patuloy nilang guluhin siya, maaaring mawalan sila ng trabaho. Hindi nahiya ang mga reporter at sinabing, kung gayon ay aabangan natin ang bagong palabas. Unti-unti silang naghiwa-hiwalay, kaya nakahinga ng maluwag sina Julie at Nicole. Sa sumunod na segundo, lumubog ang mukha ni Nicole. Napatingin siya kay Julie na tumanggo. Alam na ni Julie ang susunod na gagawin. Pinaalis nila ang lahat. Nakahinga ng maluwag sina Ian at Yvette matapos ang takot. Iba sila kina Nicole at Julie dahil wala silang tiwala na maging independent sa kanilang mga pamilya. Pagkaalis ng lahat ay yamakap si Yvette sa braso ni Nicole na tulala. Papalitan natin ang venue sa susunod. Nakakainis ang mga reporter na ito. Kumaibat ang sulok ng labi ni Nicole. Hindi mo natutunan ang iyong aralin. Malamig na sumangot si Yvette at hindi isinasa puso ang maliit na episode na ito. Nakahanap si Julie ng magpapabalik kina Yvette at Lan, saka isa-isang tinawag ang mga ahente ng mga modelo at inutusan silang tikom ang kanilang mga bibig. Malalaman niya kung sinong modelo ngayon ang naghahangad ng kasikatan. Umihip ang malamig na hangin, kaya binalot ng mahigpit ni Nicole ang kanyang coat pagkalabas ng entrance.
Si Nicole ang huling umalis sa mababang profile. Bago siya paakay sa sasakyan, bigla niyang narinig na may tumawag sa kanya. Miss Stanton. Walang kamalay-malay na tumalikod si Nicole at nagulat, ngunit mabilis siyang kumalma. Xander. Kung titignan ang mukha na iyon, hindi talaga kayang manatiling walang pakialam si Nicole. Iyon ay dahil siya ay talagang katulad ni Eric. Lumapit si Xander at nag-isip na pinagbuksan siya ng pinto. Tinakpan niya ang bubong ng sasakyan para matamaan niya ang ulo niya at ngumiti. Ikinagagalak kong makilala ka, Miss Stanton. Magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay pa uwi. Ngumiti si Nicole, salamat. Pagkatapos nun, sumakay na siya sa kotse at umalis nang walang sabi-sabi. Hindi niya napansin ang mga kumikislap na ilaw mula sa isang madilim na silid sa itaas. Kasabay nito, si Eric ay nasa isang pagtitipon kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Hindi nakatiis ang lahat sa kanyang naguguluhan na tingin. Ferg, you should just give up on Nicole noong her temper. Nagpropose ang isa sa mga gentries. Malamig at nagtatampo ang mukha ni Eric habang sinusulyapan siya. Imposible. Lumapit si Keith na may dalang baso ng alak. Paano ka na-offend ng husky ko? Bakit ngayon pa lang nakarating? Walang pakialam na ibinaba ni Eric ang kanyang baso ng alak. Ayaw niyang banggitin ang tandang asong iyon. Kung hindi dahil sa kagat-kagat ng husky ang kanyang tungkod noong araw na iyon, hindi niya makakalimutang may tungkod siya. Sinira ng husky na iyon ang kanyang mga plano. Kung makitang muli ni Eric ang husky na iyon, natakot siya na hindi niya mapaglabanan ang pagpatay dito. Ang isa pang lalaki na may mayamang kasaysayan ng pag-iibigan ay hindi nakatiis na ibigay ang kanyang 2 sentimo. Ferg, I think you should be ruthless and give her the cold shoulder for a bit. That way, she'll appreciate you more. Kapag ganito ka sumugod sa kanya, iisipin niya lang na wala kang kwenta. Tumanggo si Keith bilang pagsang-ayon. Oo, kailangan mo lang panatilihin ang iyong sariling mataas at makapangyarihang ugali. Alam mo ba kung anong uri ng mga chismis ang nangyayari sa paligid kamakailan? Sinasabi ng lahat na gusto mong magpakasal sa pamilya Stanton. Nakakainsulto talaga ito sa patriarchy. Naningkit ang matatalim na mata ni Eric habang kinukurot ng mariin ang kanyang wine glass. How dare they chismis behind my back? Ang lakas ng loob. Tinapik ni Keith ang balikat niya. Huwag kang mag-alala, tulungan ka ni Clayton Sloan. Malamig na ngumuso si Eric at walang pakialam. Si Keith at ang iba ay masyadong mahina para harapin ang isang taong ka-level ni Clayton. Kabanata 476. Sino ang problema? Napaka-ordinaryo at nakaka-inspire na araw. Bago imulat ni Nicole ang kanyang mga mata, natanggap niya ang walang humpay na tawag ni Yvette. Without needing to think, alam ni Nicole na ang tanging tatawag sa kanya sa oras na ito ay ang matalik niyang kaibigan. Pag-angat niya, paus at tamad ang boses niya. Hello. Nagmamadaling nagsalita si Yvette, Nicole, hot topic ka na naman. Nanlaki ang mga mata ni Nicole at parang gising na gising. Hindi ba umalis ang lahat kagabi? Bakit hindi umalis si Xander at pinaalis ka pa? Akala ng lahat na siya si Eric Ferguson at akala nila ay nagkabalikan na kayo, ngunit ang kaibigan ni Eric ay nag-post ng isa pang larawan na tinatanggihan ang bagay. Si Xander iyon. Bahagyang nadurog ang puso ni Nicole. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Xander sa publiko. Ibig sabihin, magiging usap-usapan na naman ang nakaraan niyang relasyon. Ang mukha ni Xander ay magiging target ng espekulasyon ng lahat. Siya ba ang kapalit? O ang kanyang bagong love interest? Naiisip na ni Nicole ang lahat ng mga headline na sumunod. I suspect na sinadya ni Xander na kumuha ng tao para gawin ito. Ano ang dapat nating gawin, Nikki? Kung alam ko, hindi ko na pinayagan si Julie na ibalik siya sa media niya. Nagsalita si Yvette na may pagsisisi sa sarili, pagsisisi, at pagkakasala. Forget it, I know that you mean well. I'll contact Dominic Young to find a way to suppress it, so don't think too much about it. Sabihin kay Jules na itago ang iba mula kagabi. Mas maganda kung makakapag-produce siya ng talent show. Kahit na ito ay na-abort sa ibang pagkakataon, hindi ito mahalaga. Kailangan nila ng kahit konting pagkakahawig ng dapat na talent show. Okay, sasabihin ko sa kanya. Naintindihan ni Yvette ang ibig sabihin ni Nicole at mabilis na ibinaba ang tawag.
Nag-scroll si Nicole sa mga balita at nakakuha ng pangkalahatang pag-unawa sa yugto ng pag-unlad ng balitang ito. Ang lalaking ito ay talagang kamukha ni Eric Ferguson. Nakahanap ng kapalit si Nicole. Sayang naman. Noon, napaka-humble ni Eric Ferguson na gustong i-reconcile ang relasyon nila ni Nicole, pero ngayon, mas gugustuhin pa ni Nicole na maghanap ng kamukha kaysa tumingin sa kanya, kaya sino ang problema sa relasyon na ito? Siya talaga ang tagapagmana ng Stanton Corporation. Maaari niyang makuha ang sino mang gusto niya sa isang salita. Ang iyong mga idolo ay kailangang magtrabaho ng higit pa. Napakagulo ng pribadong buhay ni Nicole. Marahil ito lang ang superioridad ng mayayamang babae. Sumasakit ang puso ko kay Eric Ferguson. Lagi kong sinusuportahan si Nicole. Ang isang taong kasing kakayahan niya lang ang makakahanap ng doble. Nagpapasaya para kay Fabian. Nagpapasaya para kay Miles. Nagpapasaya para kay Nathaniel. Walang imek si Nicole sa lahat ng nakita niyang komento online at diniyal ang numero ni Dominic Young. Nagulat din siguro si Dominic Young gaya niya. Nang matanggap niya ang kanyang tawag, sinabi niya, "President Nicole, huwag kang mag-alala. Sinimulan ko nang sugpuin ang balitang ito, ngunit kailangan mong maging handa sa pag-iisip para sa anumang backlash dahil ang mga netizens ay masyadong sensitibo sa paggamit ng pribilehiyo upang manipulahin ang balita. Natatakot ako na hindi na ito kasing simple ng dati dahil magmumukha itong napakabigla kung walang sinabi si Eric Ferguson, malamang na lumipas ito pagkatapos ng 2 araw, ngunit sino ang nakakaalam na ang kanyang kaibigan ay mag-post ng isang larawan para linawin ang kanyang kinaroroonan." Natahimik si Nicole ng ilang segundo. She ignored his last question and instructed in a calm voice, "There's no need to withdraw it then. Get someone to sign on Xander. Not everyone deserves to ride on my popularity." Di ba gusto niyang maging sikat? Imbes na hayaan ang iba na kumita ng pera, bakit hindi kunin ang perang ito sa ating sarili? Pinilit ni Dominic ang kanyang dila. Matagal na niyang gustong gawin ito, ngunit hindi siya naglakas loob na banggitin ito. Ngayong si Nicole na mismo ang nag-aasikaso nito, natural na siyang obligado. "Okay. I'll contact his agent right now. Mr. Young, hindi mo kailangang maging mabait sa kanya. Ayusin mo ang lahat at anuman para sa kanya para ma-addict siya sa biglaang kasikatan na ito." Naintindihan agad ni Dominic ang ibig sabihin ni Nicole. Ito ay panandaliang hype lamang. Pagkatapos nito, iiwanan si Xander at iiwang nakabitin. Hindi naman lahat kayang sumakay sa kasikatan ni Nicole. Napaisip si Dominic. Huwag kang mag-alala. Pipigahin ko ang bawat huling patak ng mantika sa kanya. Walang pakialam na wika ni Dominic. Kabanata 477. Pagtataksil kay Nicole. Pagkababa ng telepono, pumasok si Nicole sa trabaho gaya ng dati. Imperial Gardens. Nang makita ni Toto ang mainit na usapan, natakot na siya kaya hindi na siya nakatulog, lalo na nang makita ang rebuttal ng kaibigan ni Eric. Pakiramdam niya ay tapos na ang lahat. Masamang kaibigan iyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang protektahan si Nicole na hindi nila kailanman hilingin. Kamukhang kamukha talaga ni Eric ang lalaking iyon na naghatid kay Nicole papunta sa kotse kung hindi titingin ng mabuti. Hindi na ito nang ahas na ipagpaliban pa ito ni Toto at umakyat sa itaas para kumatok sa pintuan na nag-aalala. Nilunod ni Eric ang sarili sa alak at namuo ang galit sa loob. Pagbukas niya ng pinto, malamig niyang tinitigan si Toto. "Magsalita ka." Nilabas ni Toto ang phone niya. "Mr. Ferguson, dapat mong makita ito para sa iyong sarili." 1 minuto. 2 minuto. Lumipas ang 5 minuto. Lalong naging malungkot ang mukha ni Eric. Siya ang pangunahing tauhan at hindi naging matagumpay kay Nicole, ngunit nalampasan na siya ng kanyang doble. Ang internet ay napuno ng mga sigaw ng pakikiramay para kay Eric. Ito ay hindi lamang simpatiya. Lahat ay nanonood lang ng drama. Mapait at galit ang puso ni Eric. Sa sumunod na segundo, nagkapira-piraso ang telepono sa sahig. Masakit na tinignan ni Toto ang pagkasira ng phone niya. Ito ay isang medyo mahal na telepono. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na magsalita. "Mr. Ferguson, may gagawin ba tayo tungkol dito?" Namumula ang mga mata ni Eric dahil sa galit. "Go and get it withdraw. I don't want to see anything about this." Mabilis na tumugon si Toto at tinawagan si Mitchell, na mas may karanasan sa pag-asikaso ng mga ganitong bagay.
Bumalik si Eric sa kwarto niya at kinuha ang phone niya nang tumawag si Keith. Ferg, huwag kang magagalit sa sasabihin ko sa'yo. Sino ang taong nakikialam sa online? Tanong ni Eric. Nalaman mo. Lihim na nakaramdam ng sama ng loob si Keith sa lalaki. Alam na alam niya ang nararamdaman ni Eric para kay Nicole. Ang kanilang kaibigan ay sapat na, mabait, upang linisin ang pangalan ni Eric, ngunit ang paggawa nito ay naglagay kay Nicole sa isang awkward na sitwasyon. At saka, pinamukha kay Eric na gusto niyang iligtas ang sarili at ipagkanulo si Nicole. Paano matitiis ni Eric ang ganoong bagay? Kaya, sa sandaling makita ito ni Keith, sinubukan niyang mamagitan sa bagay na ito. Gayunpaman, huli pa rin siya ng isang hakbang. Sabihin mo sa akin. Malamig ang boses ni Eric na may matinding pait. Napaawang ang labi ni Keith. Si Janek Zabinska. Kahit hindi sabihin ni Keith sa kanya, malalaman pa rin ni Eric. Ibinaba ni Eric ang telepono at tinawagan si Mitchell. Malinaw ang kanyang isipan gaya ng itinuro niya. Agad na ipahayag na pinuputol ang lahat ng pakikipagtulungan sa mga Zabinska. Natigilan si Mitchell saglit. Oo, Mr. Ferguson. Napakalaking bagay ang nangyari ng biglaan. Hinulaan ni Mitchell na may kinalaman ito sa nangyari kagabi. Kalmadong sinapo ni Eric ang gilid ng labi. Ang kanyang mga mata ay may nakatagong kalupitan. Hindi nagtagal, biglang bumaliktad ang sitwasyon sa internet. Naglabas ng pahayag si Dominic Young sa kumpanya na opisyal na account. Si Xander ay isang bagong artista na pumirma sa Falcon Entertainment na handang magdebo sa media niya sa pamamagitan ng isang talent show na pinag-investihan ni Nicole. Aksidente lang ang pagkikita nila ni Nicole kagabi. Sa ilang salita lang, nabura ng malinis ang pagkakasangkot dito ni Nicole. Medyo kakaunti ang mga tao sa oras na iyon, kaya hindi na kailangang magpaliwanag. Unti-unting napalitan ang usapan. Nabawasan ang pagkahumaling ng lahat kung si Xander lang ang kapalit ni Eric. Wala ring tugon mula sa Ferguson Corporation, kaya hindi ganoon kahigpit ang talakayan. Kaya lang medyo kakaiba ang pakiramdam ng lahat sa debo ni Xander. Sinimulan nilang isumpa ang Falcon Entertainment para sa pagbuo ng hype para lamang sa pera. Walang nakakaalam na ang Falcon Entertainment ay nasa ilalim ng Stanton Corporation, kaya tinuro lang nila ang daliri sa mga walang prinsipyong media. Si Dominic ay nakaupo sa kanyang opisina, inis at nagmumura ng isang bagyo. Anyway, siguradong makikinabang siya dito. Sa simula pa lang, hindi ito opisyal na tinugon ni Nicole na parang hindi niya isinasapuso ang walang kwentang bagay na ito. Ang talakayan na unti-unting hamina ay biglang nabulabog muli bago matapos ang araw. Iyon ay dahil nakuha ni Eric Ferguson ang negosyo ng pamilya ni Janek Zabinska. Kabanata 478. Isang petsa. Mahirap na hindi ay konekta ang dalawang bagay na nangyari sa parehong araw. Nalaman ng lahat pagkatapos ng mas malalim na pagsisiyasat na si Janek Zabinska ang taong nag-post ng larawan upang linisin ang pangalan ni Eric. Gayunpaman, ang haka-haka ng lahat ay walang saysay. Hindi pinalampas ng Ferguson Corporation ang mga pormalidad ng pagkuha ng isang maliit na negosyo. Marami sa bilog ang nadama na ang mga pamamaraan ni Eric ay masyadong walang awa. Maraming mga reklamo tungkol sa kanyang estilo ng paghawak na ito. Nag-post lamang si Janek ng isang larawan, ngunit itinulak ni Eric ang mga Zabinska sa bingit ng pagkalipol sa sobrang galit. Gayunpaman, walang makakapidyo sa galit ni Eric. Ito ay isang aral para sa lahat. Ang bagay ay unti-unting lumipas, at ang pangalan ni Xander ay pumasok sa mata ng publiko. Bagamat ang lahat ay walang masyadong magandang inisyal na impresyon kay Xander, marami pa rin ang sumuporta sa kanya dahil taglay niya ang dominanteng mukha ni Eric Ferguson. Nagamit din ni Dominic Young ang kasikatan ni Xander at nag-ayos ng maraming aktibidad para sa kanya at nagpagawa sa kanya ng live streaming sa kanyang libreng oras. J&L Corporation. Ang mga itinalagang pagpupulong ng proyekto ay mahalaga at nangangailangan ng presensya ng lahat ng apat na partido. Pagdating ni Nicole, nakaupo na sa conference room sina Gerard Lickman, Eric Ferguson, at Clayton Sloan. Kalmado ang kanilang mga mata nang makita siyang paparating na parang hindi nila alam na madalas itong bumisita sa mga maiinit na paksa nitong mga nakaraang araw. Walang nakakaalam kung sinasadya na umupo sina Eric at Clayton sa tapat ng isa't isa na may bakanteng upuan sa tabi ng bawat isa sa kanila.
Si Nicole ay sumulyap at umupo sa tabi ni Clayton nang walang gaanong iniisip at ekspresyon. Nang makita ito, binaril ni Gerard si Eric ng makahulugang tingin. Dahan-daang ipinasa ni Clayton ang mga materyales sa pagpupulong sa kanya. Miss Stanton, dapat nating batiin si Mr. Ferguson para sa kanyang paggaling ng binti. Dahil doon, nawalan ng imak si Eric, na nag-ipon lang ng lakas ng loob na kausapin si Nicole. Ang kanyang mga mata ay lumubog habang tinatitigan si Clayton na may malamig na pagwawalang bahala. Sinasadya ba niya ito? Napaisip si Eric. Tumanggo si Gerard, oo nga. Nilukot ni Nicole ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagwawalang bahala at pangungutya. Congratulations, Mr. Ferguson. Ang sinungaling na ito. Halos hindi mapigilan ni Eric ang kanyang ekspresyon at bahagyang tumanggo. Salamat. Sinabi ni Clayton, sa katunayan, kamakailan lang ay nakatanggap ako ng balita na maraming mga mahilig sa ibang bansa ang gustong mamuhunan sa proyektong ito. Ito ay halos para sa kapakanan ng lahat, ngunit ang kanilang mga kondisyon ay iba-iba. Sumagot si Gerard, kung ang malaking halaga ng kapital ay iniksyon, tiyak na itutulak nito ang ating proyekto sa isang kahangahangang sukat, ngunit kung ang pag-unlad ay hindi magiging maayos, ito ay magkakaroon ng isang mapangwasak na pagtatapos at ito ay magiging mas mahirap na magsimulang muli. Bilang pagsasaalang-alang para sa proteksyon ng ating pangunahing teknolohiya, hindi ako pabor dito. Napaawang ang labi ni Eric. They're just eyeing our project and want to squeeze US out of the game. Kahit na gusto namin ng capital injection, kailangan naming isaalang-alang ang lahat ng aspeto. Not to mention, hindi pa kami umabot sa ganitong stage. Tumanggo si Clayton bilang pagsang-ayon. Nagtaas ng kilay si Nicole at walang opinyon tungkol dito. Sa buong pagpupulong, nagkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan sina Nicole at Clayton at nagkaroon ng napakatahimik na pag-unawa sa isa't isa. Maiintindihan nila kung ano ang gustong sabihin ng kabilang partido sa isang tingin. Naiwan si Eric at nakaramdam ng sama ng loob dito. Nang matapos ang pulong, tumabi si Clayton at kinausap si Nicole sa malumanay na tono. Miss Stanton, sabay na tayong mag-lunch. May gusto ka bang kainin? Bago pa makapagsalita si Nicole, sumagot si Gerard, I wanna join. Eric chimed in. Ako rin. Sabi ni Nicole, nako, sige mauna na kayo. May gagawin pa ako. Nagkaroon ng panandaliang pagwawalang kilos sa hangin. Dahan-daang inayos ni Nicole ang mga gamit niya at umalis. Naramdaman ni Gerard na hindi tama ang kapaligiran at tumingin kay Clayton. Mr. Sloan, you could have invited us along just now. Ang pag-imbita lang kay Miss Stanton ay nakaliligaw. It sounds like you to date her. Bahagyang ngumiti si Clayton at sinulyapan si Eric. Talaga, ginagawa ko. Kabanata 479. Clueless. Hindi napigil ang ngumiti ni Gerard Lickman dahil kitang-kita niya ang tensyon sa hangin. Malungkot at malamig ang mga mata ni Eric nang sinalubong niya ang malalim at mayabang na tingin ni Clayton na walang kurap. Mukhang ang ilang mga tao ay walang kamalayan sa sarili. Mr. Ferguson, kung wala ka, bakit ako? Ito ay itinuturing na isang opisyal na paghaharap. Tumawa si Clayton at tumalikod na para umalis. Ngumuso si Eric. Ang kanyang ngiti ay mayabang at walang awa na may bakas ng kawalan ng kapangyarihan. Ang silid ay napakalamig. Ang lobby ng J&L Corporation. Nakatayo si Nicole sa harap ng malaking floor-to-ceiling window dala ang kanyang telepono. Siya ay nasa isang tawag at mukhang napaka-relax habang nakatingin sa labas ng bintana na may mahinang ngiti habang hawak niya ang kanyang coat gamit ang isang kamay. Mukhang natuwa siya sa sarili niya. Nang makitang naglalakad si Clayton, ibinaba ni Nicole ang telepono. Mr. Sloan, may iba pa ba? Nasa bulsa ni Clayton ang kamay habang nakangiti sa kanya. Ang pinaka-pressing na bagay ngayon ay ang pagpapakain sa iyo ng tanghalian. Pangalawang beses na siyang nagtanong ngayon kaya hindi magandang tumanggi. Tumigil si Nicole at tumawa. Okay, pero dapat itong maging treat ko. Tumanggi lang siya kanina dahil ayaw niyang makasama sa iisang table si Eric Ferguson. Kung wala si Eric doon, wala siyang alalahanin. Sumakay silang dalawa sa iisang sasakyan na nakita ni Eric na nakatayo sa itaas. Isang makapal na lamig ang bumalot sa kanyang katawan. Bakas sa mukha ni Eric ang sama ng loob. Pati ang kanyang dibdib ay nakaramdam ng sikip. Pinunasan ni Gerard ang kanyang lalamunan.
Don't be sad. Ang pag-alis ng magkasama ay walang ibig sabihin. Tanging tuyong aliw lang ang maibibigay niya kay Eric. Bakit hindi pinahalagahan ni Eric si Nicole noong kasal sila kung mahal na mahal niya ito? Pumunta sina Clayton at Nicole sa isang pribadong restaurant. Ang mga customer doon ay lahat ay regular. Ito ay matatagpuan sa isang suburban villa na may magandang kapaligiran. Masarap din ang mga pagkaing nakahain. Ilang beses nang pumunta rito si Nicole kasama si Yvette at ang kanyang mga kaibigan, ngunit kailangan ng reserbasyon para makapasok. Masyadong maganda ang negosyo ng restaurant noong araw na iyon. Medyo marami pa nga silang nakilala pagdating nila Keith Ludwig at nandoon din si Colton White. Dahil hindi sila kaibigan ni Nicole, hindi na kailangang makipagpalitan ng kasiyahan. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang tahimik na lugar. Inabutan siya ni Clayton ng basang panasan para sa kanyang mga kamay at malumanay na ngumiti. I have a feeling na hindi ka komportable dahil sa sinabi ko last time. Manam, medyo. Napakaprangka ni Nicole. Hindi na kailangang itago ito. Kakaiba kung hindi siya matitinag dito. Humalaklak si Clayton. Paumanhin, kasalanan ko iyon sa pagiging biglaan, ngunit epektibo ito. Sabi ni Nicole, I don't want to waste time on relationships but I appreciate your good intentions, Mr. Sloan. Miss Stanton, maari ko bang tanungin kung bakit mo ako itinakwil ng bahagya? Hindi ka ba nasisiyahan sa akin sa anumang paraan? Taos-puso at totoo ang ngiti ni Clayton, na nagpapahinga sa kanya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Hindi. Kung ito ay isang alyansa sa pag-aasawa, ikaw ay talagang isang mabuting kasosyo, ngunit maaari kong mabuo ang halaga na dadalhin ng isang alyansa ng kasal sa pamamagitan ng aking sarili. Agad na naintindihan ni Clayton ang sinabi ni Nicole. Kung hinahabol lang niya ito para sa tubo at alyansa sa pag-aasawa, hindi na bigla si Nicole dito. Hindi siya ang tipong ibinenta ang sarili para kumita. Kung ito ay hindi para sa tubo, tila walang anumang damdaming mapag-uusapan sa pagitan nila. Sandaling natahimik ang kapaligiran. Maamo ang mga mata ni Clayton habang hinihimas ang kanyang mga templo. Ang kanyang tono ay humihingi ng tawad, at ang kanyang boses ay mahina. This is poor consideration on my part. I'm not pursuing you for the sake of a marriage alliance. What if I said that it was for selfish reasons? I've admired you for a long time. Nagsalin si Nicole ng isang tasa ng tsaa na nakababa ang mga mata. Nang marinig niya ang huling pangungusap, bahagyang nanginag ang kanyang palso. Napuno ng halimuyak ng tsaa ang espasyo. Ilang patak ng malinaw na kayumangging likido ang tumapon mula sa tasa. Biglang naramdaman na parang ang nagliliyab na mainit na araw ay tumama sa kanya. Bahagyang napailing ang panandaliang pagpintig ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang kalmado. Mas malamig ng ilang degrees ang boses niya kaysa kanina. Except for business matters, we don't know each other well. I can even say na we're clueless about each other, so how long exactly is a long time for you, Mr. Sloan? Kabanata 500. Hindi ka tinanggap dito. Naghinala si Nicole sa mapanlinlang na bladder ni Clayton. Siya ay hindi isang taong maaaring suyuan sa pamamagitan lamang ng mga salita. Sinalubong ni Clayton ang kanyang tingin at tapat na sinabing, wala pang isang taon. Pero araw-araw simula nang makilala kita, sobrang saya ko nang malaman kung single ka. Nicole, magsimula tayo ng panibago. Ang pangalan ko ay Clayton Sloan. Nabalo ako 3 taon na ang nakalilipas, at mayroon akong isang anak na lalaki. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at bahagyang napangiti sa sarili. Alam kong parang poor kondisyon iyon, pero marami akong pera. Hindi ako sigurado sa eksaktong halaga, ngunit kung gusto mong malaman, maaari akong kumuha ng isang tao upang itala ito, ngunit maaaring tumagal ito ng kaunti dahil hindi ko matandaan ang lahat ng mga ari-arian na mayroon ako. Gayon din. Tumigil sandali si Clayton. Seryoso ang itsura niya, at parang kumikinang ang mainit niyang titig. Si Michael talaga ang anak ng yumaong kapatid ko. Dahil sa ilang relihiyon at tradisyon, wala akong choice kundi pakasalan ang ina ni Michael para pumayag ang pamilya niya na ipanganak niya si Michael. Nanigas si Nicole. Bigla niyang hindi alam ang sasabihin. Dahil sa nakaka-deprecate nitong tingin kanina, medyo nawalan siya ng masabi. Ang sekretong ito ay nagpabigat din sa kanyang loob.
Malamang na walang nakakaalam tungkol sa lihim na ito, ngunit si Clayton ay nagbukas sa kanya tungkol dito. Sumakit ang puso ni Nicole para kay Michael. Napakakomplikado ng kanyang kalooban. Patuloy ni Clayton, kinasabi ko lang sa iyo ang tungkol dito dahil ito ang pinakamalaking sikreto ko. Huwag kang mabigatan dito. Sinadya kong hintayin na tumanda si Michael bago sabihin sa kanya ang tungkol dito. Napaawang ang labi ni Nicole. Tila hindi sinasadyang nahawakan niya ang kalungkutan ni Clayton. I'm sorry, hindi ko sinasadyang usisin. Matapos malaman ang tungkol dito, hindi na napigilan ni Nicole ang sarili na maging masaya. Tila ibinunyag ni Clayton ang lahat tungkol sa kanyang sarili ng buong katapatan, ngunit paano naman siya? Hindi pa handa si Nicole na magsimula ng bagong relasyon. Maamo at mapagkumbaba ang ngiti ni Clayton. Well, I just want you to know me a little more. Ayokong isipin mo na sa kagandahan mo lang ako nalilibyugan. Unti-unting nakahinga si Nicole. Maya-maya, pumunta na si Nicole sa banyo. Sa hindi kalayuan, sina Keith at Colton ay nakatingin sa mga galaw ng dalawa. Tila napakabait nila, at ang kanilang nakamamanghang hitsura ay nagmistulang isang bagay na bagay. Nag-aalalang tinignan ni Keith ang phone niya. Wala pa ring tugon. Kanina pa niya pinadalhan ng mensahe si Eric, pero hindi nag-react si Eric. Papunta ba si Eric dito para pumatay ng tao? Si Keith at Colton ay hindi makapaghintay ng kahit anong anger. Sinamantala nila ang pagkawala ni Nicole at naglakad papunta kay Clayton. Mr. Sloan. Nagtaas ng kilay si Clayton at tumanggo sa dalawa at ito naman si Colton White mula sa White Corporation. Ikinagagalak kitang makilala. Nadama ni Keith na bagamat pinanatili ni Clayton ang isang mahinhin at disenteng ngiti, mayroong isang bagay tungkol kay Clayton na katulad ni Eric. Ang pinagkaiba lang ay ang pakiramdam na ito ay mas matindi at halata kay Eric, habang tila sadyang nakatago kay Clayton. Si Keith ay mukhang maingat ngunit iniisip ang kanyang matalik na kaibigan na si Eric na nababaliw dahil kay Nicole, kailangan niyang tumulong kahit papaano. Hello. Si Keith ay walang pakialam na umupo sa tabi ni Clayton at nagkunwaring nalilito. Kung hindi ako nagkakamali, ang nakaupo dito kanina ay si Nicole Stanton. Nagdilim ang mga mata ni Clayton habang nakangiti at tumanggo. Mabilis na sinabi ni Keith, "Are you very close to Miss Stanton?" "Alright, Miss Stanton has a good relationship with anyone, like Miles Cavanaugh, Fabian, and some other young hunks in showbiz." Tumanggo si Colton bilang pagsang-ayon. Oo, siguradong may nangyayari kina Nicole at Miles Cavanaugh. Namilog ang mga mata ni Clayton. Lumalim ang ngiti niya. Mr. Ludwig at Mr. White, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Napabuntong hininga si Keith. Kakabalik mo lang sa media niya, kaya wag mong isipin na gusto ka ni Nicole dahil lang sa mas mabuting pakikitungo niya sa'yo. Pinapaalala lang namin para hindi masaktan ang nararamdaman mo. Si Eric Ferguson lang ang gusto ni Nicole. Nung di pa sila divorced, Nicole was so humble and passionate. That was real love. Saglit lang silang magkaaway, pero tiyak na magkakasundo sila balang araw. Look, she's recent found Xander, don't you think na naghahanap lang siya ng kapalit?